Hello guys, for today's video gagawa po tayo ng safety cap o sa ibang katawagan ay anti-liab cap. Hinaharang po nito ang umaapaw na tubig mula sa sinaing at sa mga may sabaw na lutuin para hindi po siya pumasok sa kanyang chamber. Ito na nga po ang ating gagawing anti-liab cap. Piniprepare na po natin. Ayan na. At gagamit po tayo ng vice grip po dito. Ayan, at hindi lang po isang vice grip ang gagamitin po natin dito. Ano ho? Tatlo hanggang apat na vice grip po ang ginagamit po natin dito. Yan, ganyan po kabusisi ang paggawa ng anti-liab cap sa ating ginagawang use oil kalan. Ayan, at para sigurado pong safety po ang ating mga nabibintahan. Ayan, at i-share ko po sa inyo kung paano ko ginagawa ang kanyang anti-liab cap. Ayan, at sinisigurado po nating lapat na lapat po yan bago natin ipitin ng vice grip. Ayan nga po, at medyo sobra po ang ating tinabas na plate. Ayan, plain sheet po ang ating ginagawa. Ano po, galvanized na plain sheet po ang ating ginagawa na makapal. Ayan, at tatlong vice grip na po ang ating gamit na pang-ipit para lalo po siyang lapat na lapat at wala pong singaw. Ayan. Ayan, at inuhulma nating maigi. At tatabasan pa natin yan at magawa ng sobra ang ating natabas na flame sheet. Ayan, at tutok pa natin ang camera at para makita po natin. Ayan po siya. Guhitan natin para sakto po siya at tatabasan pa natin po ito. Masyadong mahaba. Ayan na nga po, at naguhitan natin at tatabasin na ho natin para eksakto po ang kanyang lapat sa ating chamber pipe. Ayan, at hindi po basta-basta ang paggawa po nito na ay sa saglitan lang ay gawa na po agad. Ayan, at inaabot po tayo ng halos 1 oras sa paggawa po nito.
nga po at medyo malaki pa ho siya, mahaba pa. Tutulan pa ho natin. Ayan, palapatin po natin ng maigi para wala pong singaw at lapat na lapat po sa ating chamber pipe. Ayan, at binawasan pa natin ng konti, hindi po natin makuha sa isang tabasan lang po ito, at hindi rin po pwedeng sobra po ang dating tabas at ay magkakaroon po ng awang. Kaya sinisigurado natin na sakto lang po ang ating tabas, kundi masasayang po ang ating pinagpaguran. Ayan nga po, at kuha na po siya. Nakuha na natin ang tamang sukat. Ayan, at nilapit na po natin ang isang vice grip sa malapit po sa dugtungan, at i-spot po natin yan at ng welding, weldingin po natin yan. Ayan, at siguradong lapat na lapat po siya. Ayan, at talagang inaano po talaga natin, sinisigurado po natin na talagang lapat po siya. Ayan, at ispatan na po natin ng welding. Nilagay lang natin sa mahina ang ating welding. Nasa 100 to 120 lang po ang ating amperes capacity ng ating adjuster sa welding, para hindi po siya malusaw, sapagkat clean sheet lamang po ito, hindi po siya masyadong makapal. Pag makapal po ay talaga napakahirap po bendirin, lalo po yun pag makapal. Ayan, ang kapal po ng ating ginagawa ay 1.5 po sa sukat, 1.5 millimeter. Yan na po ang pinakakapal na plain sheet na pwede nang gawing tangke ng tubig po ito. Ayan na nga po, at tapos na natin siyang naispatan. Ang susunod po ay guguntingin naman natin ito. Ayan, at gagawin din lang muna natin ng kanyang pinagwildingan para po hindi naman po nakabukol, dahil may ilalagay pa ho tayo dyan, ipapatong natin sa kanyang gilid pag natapos po ito ulit. Yan, ito na po ang ating
finished product na natapos. Ay, hindi pa pala ho finish. Half lang po siya sa ating ginagawa na cup. Ayan, at ginagrind din natin sa ilalim, gawa ng may lumampas po na welding sa ilalim niya, para talagang lapat na lapat po pag nilapat natin sa kanyang pipe chamber. Ayan po, at ginagrind muna natin ang kanyang ibabaw. Ito, at guguhitan natin para pantay-pantay po ang pagkatabas pag ginunting po natin. Ayan, at gugupitin na po natin. Ayan, at napakatigas po siyang gupitin. Gawa ng ito na po ang pinakamakapal na clean sheet na aking nagupit. Ayan, at napakatigas po siyang gupitin. Ayan, at napakatigas po talaga. Siyempre, bago po tayo gumawa ng use oil kalan, ay nag-research muna tayo kung ano po ba ang pinakamagandang design, at kung ano ang mga risk, at kung paano maiwasan. Ayan po ang ating nagupit, at yuyupin po natin ang papasok po yan ng sunod-sunod. Ayan, ayan po siya, para magkakasunod po yan na yuyupin po natin papasok. Na po, at lalayo po tayo, at gawa ng gumagalaw po ang ating camera. Yan, lumayo na lang po tayo para hindi po magalaw ang ating camera.
Tutukin po natin ang martilyo para lalong lumapat po ang pagkakayupi at pare-parehas po siya. Buti na nga lang at marami po tayong tools dahil kuwan po tayo dito, mayroon po tayong maliit na shop dito sa amin, vulcanizing shop. Kaya't kung gagawa po tayo ng safety cup ay hindi po basta-basta kung kulang po tayo sa gamit. Ayan. At mas madali po ang gumawa pag kumpleto po tayo ng gamit. At ito nga po ang kanyang pang-ibabaw. Ayan, at na-weldingan na po natin ang maliit na kwan po yan, tubo na ating kinating. Mga 1/2 inch lang po ang kanyang taas na kinating po natin sa isang tubo para po sa kanyang spacer. At i-welding po natin yan sa kanyang ibabaw. Ayan, at magsisilbing daanan po ito ng apoy. Ayan. Sinisipat po natin na para sumintro po sa kanyang center hole. At i-welding din po natin ito para sigurado po siyang hindi po matatanggal. At tilupin natin ng kaunti para sumentro po ang ating plate na nilagay. Ayun, at gumagalaw nga po ang ating camera dahil sa ating pagpukpok. Ayan, at weldingin na po natin. Ayan po, at weldingin po natin sa ilalim ating mga UP para lalo po siyang matibay. Ayan, weldingin po natin ang tig isa. Lahat po ng ating UP ay inispatan po natin ng welding para sigurado po siyang matibay. Gawa ng pag umapoy po ito ay talagang nagbabaga po talaga. Ayan, kailangan po talaga siyang matibay.
Ayan, ito na po ang ating ah, finished product. At lalagyan pa natin ng ang kanyang pinakalas, ay lalagyan pa natin siya ng paikot para hindi po sabog ang kanyang apoy at papunta po sa taas lahat ang kanyang apoy. Ayan na po, at pinilubog po natin sa tubig, gawa ng mainit po siya. Kahit nakagwantis po tayo ay ramdam pa rin natin ang kanyang init. Ayan, at para sa kanyang last touch, lalagyan pa na papaikutan pa natin siya sa kanyang gilid. Ayan, ganyan po ang kanyang magiging itsura. At guntingin na, gupingin na po natin ito. Putulin natin. Yan. Ayan na nga po, at naputol na natin. At i-welding na rin po natin yan. At bilugin muna natin maigi sa ating tube chamber pipe para sigurado po siyang bilog. Ayan, at okay na po siya. Ay, nalaglag pa po. Ayan, tanggalin na natin yung kon na yan, at tapos na ang kanyang termino. At yan na nga po, at lapat na po siya sa ating ginawang cup.
po at ipitin na po natin at buildingin na po natin ito. Ayan, at weldingin na po natin. Nasa mababang amperahe nga po ang ating adjust ng ating weldingan. Nasa 120 amperes lang po ang kanyang capacity para hindi po siya malusaw. Ayan po, at ni-spot na natin siya. Ayan, at tiyagaan lamang po ang paggawa po nito. Kung wala pong tiyaga, ang sabi nga nila po ay kung walang tiyaga, walang nilaga. Para po sa safety ng ating mga buyer. Ayan, at sinisigurado po natin na safe po ang ating binibinta na used oil kalan. At hindi po tayo basta-basta gawa lang po ng gawa. Importante po ang safety first. Ayan na po, at nasa halos kalahating oras na po natin ginagawa ito at hindi pa po siya tapos. Ayan. At sa mga ating mga viewers, likes, share and comment naman po dyan, at pasupport na rin po ng ating channel. Yan, at subscribe po sa ating channel, ating everyday life, pangalan po ng ating YouTube channel. At sa ating Facebook page, ayan po ang ating pangalan, at naka ano na po dyan, ang ating totoong pangalan, Rolando Bangkulita Galsim.
Ayan, sa ating mga nakabili na po ng ating used oil kalan, ganito po natin ginagawa ang safety cup ng ating binibintang used oil kalan. Hindi po siya basta-basta na ginupi lang na at inispat ay tapos na. Ayan, pinaglalaanan po ng oras po ito at hindi po saglitan lamang. Umaabot po tayo ng halos isang oras sa paggawa po ng isang cup. Ayan na nga po at malapit na pong matapos. Ayan na po. At ililinisan pa ho natin yan, igagrind pa ho natin para hindi naman po siya pangit tignan at wala pong nakausli na pinagweldingan. Ayan na po ang ating finished product. Ayan, at hilutin natin ng konti at hindi po siya pantay ang pagkakabilog. Ayan, pantayin po natin at gumagalaw po ang ating camera. Ayan, at pasensyahan nyo na ang ating cameraman. Ay, hindi po pala, self camera lang po ito. Ayan. Wala po tayong cameraman po dito at nakaano lang po tayo dito, selfie stick. Nakapatong lang po sa ating tabi ang ating camera. Ayan, konting hilot at charan. Ayan na po at okay na po siya. Tapos na po ang ating safety cup o anti-liab cup. Inabot po tayo ng 40 minutes sa ating paggawa ng isang cup. Ayan, at susubukan na natin ang ating cup. At ito na po ang ating mga finished product. Ayan na po ang ating mga nagawa. Ayan, at nakagawa po tayo ng tatlo
At mayroon na po tayong dating nagawa po dito at yun po ang ating i-demo. Ito na nga po at sinindihan na natin at i-demo po natin kung paano pa gumagana ang ating safety cup anti-liab. Ito na nga po ang ating blower. Sasalpak na po natin at ipa-plug in na po natin sa ating power line. Ayan, at wala po siyang power, hindi po nakasaksak sa loob at isasaksak pa po natin. Eto na, hindi na po natin. Ayan po, at napakabilis lang at ang gamit po natin dito ay krudo para sa mabilisang pagpapainit ng ating chamber. At ilagay na natin ang ating safety cup. Ay baliktad po pala. Ayan, at baliktarin natin, baliktad. Ayan, hintayin lang po natin yan at tataas din po ang apoy niyan, gawa ng malamig pa ho ang kanyang chamber. Maya maya ay babaga rin po ang kanyang cup. Ayan na nga po at nag-uumpisa na po siyang tumaas ang kanyang apoy. Ayan, lagyan natin ang ating pot stand. At i-adjust na natin ang kanyang langis pa-clockwise po. Yan, pa-clockwise para may dumaloy po ang langis sa kanyang chamber. Yan, konting adjust pa at wala pa hong apoy na lumalabas, pero mainit na po yan. Ayan na po at paunti-unti na po siyang lumalakas. Hintayin lang po natin at hindi po basta-basta umiinit po agad yan. Ayan na po siya at umiinit na, nagbabaga na po ang ating ginawang safety cup. Ito po ang kanyang apoy at napakaganda po ng kanyang apoy at para po siyang LPG mode po ang kanyang naging itsura. Ayan, at testingin po natin, patakan natin ng tubig. Ayan po siya at hindi po siya lumiyab. Isa pa. Ayan, at wala po siyang liyab. At subukan din naman natin nang wala siyang cup. Subukan din natin na patakan ng tubig. Ayan, patakan po natin.
Ayan, at lumiliyab po siya. Ganyan po ang itsura. Ayan, at namatay po siya. Ayan po ang race po ng naka-open na chamber. Pag napatakan po ng tubig ay siguradong nagliliyab. Ayan, sa mga bibili pa lang po ng used oil kalan ay dapat po ninyo itong panuurin. Lalong lalo na sa mga naka-open na chamber. Ayan po ang mangyayari po dyan pag umaapaw po ang ating sinaing o ang mga may sabaw na lutuin. At maaring sa mga iba na nakabili na ay naranasan na nila sigurong lumiyab ng napakataas. At natakot nang gamitin ang kanilang nabiling used oil kalan. Ito po ang solusyon dyan sa mga lumiliyab na used oil kalan na inyong nabili. Pwede po nyong i-modify uli yan at lagyan po ng safety cap. Ayan po ang kagandahan ng may safety cap. Hindi po siya basta lumiliyab. Napaka safety po siya. Ayan na nga po at magluluto na rin po tayo at sayang po ang apoy na ating dinemo. Ayan, at pinagprito ko na nga po ang aking binata. Ayan, at nagprito na po siya ng tinapa. Ayan, at napakainit na po ng ating kawali. Tamang adjust sa langis at tamang adjust sa hangin. At para sa kanyang tamang apoy. Ayan, sa mga gumagaan, anong tawag dito, mga naghangad pa ng blue flame, huwag nyo nang hangarin ang blue flame dahil ang blue flame na yan ay lumiliyab kaysa sa may cap. Meron siyang anti-liyab cap. Iyan po ang hindi sinasabi ng mga gumawa na o mga manufacturing na hindi po pinapakita kung ano po ang risk ng used oil kalan. At pwede rin naman pong magawa ng paraan at pwede po ninyong pamodify ang inyong mga nabiling used oil kalan at palagyan ng safety cap para sa inyong safety at hindi masunog ang inyong bahay o ang inyong ari-arian. O pwede ring sanhin ang pagkasunog ng inyong balat kung biglang umapaw ang inyong niluluto at kayo ay nakalapit sa kalan.
Ayan na po at ayan, at naglalagay pa ang ating binata ng isda prito. Ayan, at para po sa mga gustong makabili o makaabil po ng ating used oil kalan na ginagawa, search nyo lamang po ang aking pangalan, Rolando Bangkulita Galsin, sa aking Facebook account, at pwede nyo po akong direct na i-message po doon, at pwede po kayong mag-order. Ayan na nga po, at naglaga rin po tayo ng munggo. Ayan. Ayan, at luto na po ang ating munggo at igigisa na po ng aking binata. Ayan, at tinanggal na nga niya ang safety, ay hindi pala, ay ano tawag dyan, pot stand, para direct na siyang para hindi siya mataas at mabilis siyang makaluto. Ito na, at ginigisa na ng ating binata ang kanyang nilagang munggo. Pasensyahan nyo na ang ating pagdadabs na putol-putol, at first, hindi po tayo gaano sanay sa pagdadabs. Hindi po gaya ng iba na dire-diretso po silang nagsasalita. Sa atin po ay hindi po, mga importante lang po ang ating mga dinadabs. Mula po sa DIY na ating ginawa na rin po nating business source of income na po paggawa ng used oil kalan. At ito nga ang ating mga ginagawang used oil kalan na malapit na nating matapos. At ito pa ho ang iba na napinturahan na natin. At ito po ang ating display. Ito po ang ating finished product ng ating
ating ginagawang use oil kalan. Inisaw na po ng ating anak amon po na kanyang nilaga. Iwasan po natin ang langis na may tubig at magsasanhi po siya ng pagliyab din po ang may langis ang langis na may tubig at ingat po kayo sa mga naamon po ang langis. Kapag may tubig po yan ay magsasanhi po yan ng bigla ang pagliyab habang kayo ay nagluluto. At pampalasa ng ating ginagawa at niluluto. Ako nga pala nag-silent cameraman na po dyan. Kaya nagtignan at kulong-kulo po siya. Malapit na po maluto. Ang ating gulay at nagsaing na rin po tayo ng sinaing at luto na po yan. Hindi na po napakita sa video gawa ng napakahaba na po ng ating video. Yan lang po ang ating video. Salamat.